Alam ko tong challenge na to Nakapanood ko to. Ang kailangan lang natin, ate, i-match natin tong mga items na nandito doon sa ilalim. Meron kasing mga items din sa ilalim, sa loob ng box. So, yun, i-match natin sila. So, titignan ko ngayon yung monitor. Charot. Sige, hindi kayo naman dadaya. Hindi kayo naman dadaya. Okay. Check natin. Check natin kung tama. Palakasan na interview. Perfect! Yan, matchy-matchy. Hindi, ito na-perfect ko na siya. Pero yun, parang trending pala yata to sa TikTok na ginagawa nila. Correct. Match the item. Ganito na lang. Iibahin ko yun dito, tapos ikaw ngayon yung mag-match. Sige, pipikit ako. Okay. Para walang daya. Hindi, wala na. Hindi, may mga bukas pa rin. Pikit ka na lang. Nakapikit ako, promise. Thank you, Shai. Hindi, nakapikit talaga ako. Nakapikit siya. Okay. Okay, let's see. Go. Tama? Hindi, mali. Isang mali lang. Ay, sayang. Pero ito tama. Yun na nga, Shai, na kung tayo kailangan natin ma-match ang mga ito para tumama. Nakilala this morning ni Chef JR, tong owner na to, kamote lang ang kailangan, tumama na po pagdating sa negosyo. Wow, talagang hindi nangamote ang patok na business na yan dahil kumikita ito ng mahigit 100,000 pesos kada buwan. Wow, Galing. grabe. Chef JR, ako sobrang excited na kami lahat dito kung paano nga ba yan. Good morning! Magbe-business na kami! A blessed morning! Yan, a blessed morning mga binibini, Shaira and Ma'am Suzy. At eto nga, treasure talaga kung ituturing itong napaka-humble nating kamote na hinukay pa sa lupa. At sino ba mag-aakala na siya palang magdadala ng swerte doon sa ating mga bidang-bidang entrepreneurs this morning. At eto, kita nyo naman, gabundok pa rin yung ginagawa namin at tinatalupan namin ditong kamote kasi ito yung isa sa mga una sa process. Ang dami namin dito kasi tuloy-tuloy yung gawa nila. And after natin siyang mabalatan, binababad ito doon sa tubig, hinuhugasan, and eto na nga, atin siyang hinihiwa. So very interesting lang yung kwento na to kasi batang-bata talaga yung mga entrepreneurs natin at nakaka-inspire yung kwento nila kung paano sila nakapag-umpisa at naisip na gumawa ng gantong negosyo. And yun nga, kagaya ng sabi nila Ma'am Suzy, 6 digits yung kanilang kinikita na sa negosyong ito. At syempre, para alamin natin at makuha natin yung diskarte, makakasama natin this morning yung utak ng booming na negosyo na ito, ang magkapatid na si Francesca at si Alex. Hello, ladies. Hi, good morning. A blessed morning sa inyong dalawa. Ay, Ito na yung inuna ko na yung step. Curious lang ako kasi 6 digits yung kita na ninyo. Pero paano nag-umpisa yung ating negosyo na ito? Let's see. Yan. Ito yung ibang sa mga proseso. By the way, habang nagsiset up si Alex, 3 floors yung kanilang commissary. So ganun na talagang tumatabo yung kanilang negosyo. So Alex, paano nag-umpisa yung inyong negosyo? Opo, nag-umpisa po yung negosyo namin noong 2020 sa panahon ng pandemic. Pandemic, Opo. okay. So noon, estudyante pa po ako, nag-aaral lang po sa bahay. Tapos sinabi ng magulang ko na hindi nila ako bibigyan ng baon dahil hindi naman ako lumalabas. Okay. Oo. So sinabi ko sa ate ko, parang, ate, mag-racket nga tayo, magbenta tayo ng kamote chips katulad Okay. ng palaging ginagawa mo sa bahay. So ito, produkto nyo na talaga sa bahay. Kumbaga madalas Opo. yung ginagawa. Opo, parang merienda lang po. I see. Opo, tapos gumawa po kami ng recipe Okay. para pasarapin ang luto namin. Tapos binanta na po namin ito sa mga online groups katulad ng Facebook, Viber. Uso yan dati nung Opo. nung pandemic. Opo, sa Okay. mga kaibigan at kapitbahay din po namin. And then, paano yung naging reception ng mga pinagbebentahan ninyo? Nagulat nga po kami kasi nagustuhan nila. So Opo. yun yung time na rin na naramdaman ninyo na, teka lang, parang hindi lang to pambahay Opo. So booming na talaga, dun yun na naramdaman Opo, na opo. tumatabo na kayo or Yes may po. potential yung negosyo, no? Opo, kasi noon, nagbebenta lang po kami sa Parañaque at Sa sa bahay Alabang. ninyo? Opo, galing sa bahay. Okay. Nagulat po kami kasi umabot na din po sa ibang lugar sa Metro Manila katulad ng Quezon City. Quezon City, from Parañaque. Opo, from Tapos, Parañaque, Manila, Makati. Tapos, after that po, umabot na din po sa Luzon, Visayas at Mindanao. wow! Very interesting kasi na-mention mo kanina, pinerfect ninyo yung steps. Francesca, paano nyo ba ginagawa? Kasi kanina pinakita na nga natin yung pagbabalat,
Tapos, ito na yung isa sa critical na part, ano? Opo. So yung next step namin, pinipito namin yung mga kamote hanggang ito ay malutong. Okay, syempre, pangalan ng ating produkto ay Kamote Crisp. So, importante Kailangan na crispy. crispy talaga. Okay. So, may specific time tayong binabantayan dito, no? Oo. Minomonitor naman namin siguro mga 4 to 5 minutes, depende. Alright, 4 to 5 minutes. And then, after natin siyang maprito ng 4 to 5 minutes, eto na tayo. Oo, ito na yung next step namin. Which is yung hahanguin natin. So, antayin lang natin yung maging crispy. So, ito mga 3rd minute pa lang ito. And then eventually po, mga kapuso, ito na yung magiging itsura niya, di ba? Oo, ito na yung cook na kamote namin. Alright, ito na yung cook, ito na yung crispy. Pero, Crispy. tapos na ba yung process Hindi natin pa dito? tapos. So, kailangan patuyuin pa natin yung kamote. Okay. At saka tatanggalin natin yung excess oil. Excess oil. Oo. Ayun. Siguro, curious lang ako sa inyong dalawa, no? Sa tingin niyo, what sets your kamote crisp apart sa Yung- ibang nagbebenta? Kamote namin is unique kasi organic yung kamote namin na kinukuha namin sa mga local farmers. Local farmers as Oo. far as? Mindanao. Ah, wow, ha? Oo. Talagang may direct relationship kayo with the Oo. farmers. Very Tapos good yung kayo kamote dyan. namin malutong at saka very thin yung slice. Consistent at saka, yung slice. Oo, hindi oily. Okay. So nagugustuhan ito lang lahat ng mga customers natin dahil hindi ito matigas. Oo, like hindi meat. kumukunat. Oo. Tapos, after natin siyang mapatuyo, paano yung susunod na natin? Ito, nakikita natin, no? May nagsa-separate dito. Opo, ito yung parang inspection namin and then Ayan. ito na yung Kailangan ganito ang maging Opo, itsura ito niyan. na yung Oo itsura nga, namin. oo nga, ang layo ng itsura sa bagong hango. Ito na, oh. Tapos, after natin siyang maputuyo, matanggal yung excess oil, ano na yung susunod natin? So yung susunod na step natin, Alex, samahan mo kami. maglalagay na tayo, hahaluin na natin ng mga flavoring. Flavoring. So, Oo. ilang flavors ang meron kayo? Meron kaming 9 flavors. At saka yung best sellers namin is barbecue, sour cream, at saka white cheddar. 9 flavors, ha? Oo. Pero, very curious kami. Nung nag-umpisa kayo sa bahay, magkano yung una ninyong initial capital? So, yung initial capital namin is 5,000 pesos lang. 5,000 Oo. pesos, mga kapuso. Eto na. After 3 years, Oo. So, Eto na. pinaikot lang namin yung aming kinita na pera. And Good then, job kayo dun. pagkatapos, nakabili na din kami ng mga equipment, nakalipat. sarili nyo tong bili, Oo. ha? Sarili po nilang pundar yung Opo. mga equipment. Okay. And then, pagkatapos, nakalipat na din kami, galing sa bahay, nandito na kami sa May aming sarili na commissary. kayong commissary. Opo. So ito si Alex nagtitimbang. So ano-anong sizes ang meron tayo dun sa So, ating meron product? kaming iba't ibang sizes. Meron kaming pouch. Ito yung 100-gram pouch namin. At saka meron din kaming iba't ibang size ng buckets. So may mga pang movie time, ito Oo. pang barkada at Pang outing, no? pamilya. Ayan, syempre ito yung play natin. Mga kapuso, makikita mo yung sound check. Chris nga ba? Oh my God! Pasado. Sa sound check, pasado. Taste test. May galing. Tama, talagang ito nga yung negosyong 6 figures ang Ayun, dadalhin. yung barbecue. O, barbecue, tikman din natin. Again, 9 flavors yung meron sa lahat sa 5,000 initial capital. Ito na po, 3 floors lang naman yung kanilang commissary. Congratulations. Very inspiring. Although nag-umpisa sa simpleng dahilan kung bakit kayo nagnegosyo, pero eto na tayo. Nakakapagbigay sila ng negosyo sa mga trabahador nila at may direct relationship pa sila doon sa kanilang mga farmers. So, very interesting. Mamaya tuloy-tuloy pa yung food adventure natin. Maraming salamat, Francesca and Alex. Thanks, Pag mga Mama. ganitong food adventure na pagkakakitaan at inspiring stories kagaya ng ating very young entrepreneurs, dito lang yan sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit! Ito, nakaki-breaky heart pa tayo. Pero yes, tuloy-tuloy yung food adventure natin. Dito pa rin sa Muntinlupa City, kung saan binisita nga natin yung commissary ng ating very successful Kamote Crisp business. At ito, para din sa mga kapuso natin na interested, paano nga ba nila umpisahan? Kasi nga, nakawento natin kanina, na sa halagang 5,000 pesos nag-umpisa sila Francesca at si Alex. At eto na, malaking-malaki na yung negosyo nila. So kung mag-invest kayo ng mga 5,000, ito po yung overview na meron tayo. So of course, we'll start with sorting yung ating mga kamoteng gagamitin. Maganda po kasi dito sa atin, sa bansa natin is maganda yung production natin ng kamote. So Luzon, Visayas, Mindanao, meron tayong makukuha na gantong raw materials. So after natin siya mabalatan, normally you would like to soak it, of course, clean it up. Lilinisin natin yung mga residue dyan, babanlian, babalnawan.
And then sa-slice natin thinly. And mas maganda po kung mag-i-invest din kayo, isama nyo dun sa investment ninyo, yung talagang slicer para consistent yung kapal niya, yung haba. Actually, more on the kapal yung pinaka-critical. So, ipiprito natin to. Siguro yun, another investment would be yung magandang cooking material, cooking vessel, cooking oil, syempre. And then, once na nakuha nun ninyo yung tamang consistency or yung tamang time ng pagpiprito, makukuha nyo na yung consistent na product. Ito nga yung isa dyan sa mga flavors na meron tayo dito. So, sabi natin kanina, they have 9 flavors. Nasa inyo rin yan. Kung anong flavors yung gusto ninyong paglaruan, i-offer sa inyong mga consumers. At eto, tuloy-tuloy lang. Pinaka-importante after po natin siya ma-fry is, kailangan matuyo. Matanggal yung excess oil kasi that would somehow help doon na ma-retain yung crispness ng ating kamote chips. So meron tayo iba't ibang flavors as mentioned kanina. So we have here barbecue. What they normally do is, meron tayo ditong parang container kung saan natin siya minimix. So yan. Mimix lang natin yan. Itotos yan typically. And then ito yung ating pagre-repakan. So depende again. Nasa inyo na yan kung kayong magsa-start na sarili ninyong kamote crisp business is pag-aralan din ninyo kung ano-ano yung mga containers na magandang at babagay doon sa inyong produkto. And sabi nga natin kanina, from 5,000, ngayon 6 digits na yung kanilang nakukuhang kita dito sa negosyo na to. So, napakagandang idea, very inspiring kasi napakayang ng entrepreneurs natin, ng mga bata kanina na nag-umpisa ng gantong negosyo at eto, nakakapagbigay na sila ng employment at yun nga, relationship with our farmers. So, mga gantong food adventures, mga kapuso, kumikitang kabuhayan, negosyo tips, at syempre ideas kung ano ba yung pwede ninyong gawin sa inyong mga simpleng bahay. Eh, dito lang yan, sa inyong pambansang morning show, kung saan laging una ka, unang hirit,